Malaking tulong daw sa paglutas ng problema sa trapiko ang pag-aalis ng mga sasakyang hindi roadworthy. Ayon po yan sa isang grupo. Ano nga ba ang hakbang ng gobyerno kontra sa mga ganitong uri ng sasakyan? Alamin sa balitang hatid ni Ian Cruz. Walang ilaw, walang wiper, walang plaka o kung meron may hindi naman mabasa. Ilan lamang yan sa mga dahilan para hindi dapat makatakbo ang isang sasakyan sa kalsada. Pero ang batas trapikong ilang dekada na rin ipinatutupad, gaano nga ba kabisa? Malaking tulong daw sana sa paglutas sa problema sa traffic kung hindi pinapayagang gumulong sa kalsada ang mga sasakyang hindi naman roadworthy o bagsak sa mga panuntunan ng Land Transportation Office o LTO. Kung ipapatupad mo yan, 20 to 30% mawawala sa kalye. Walang datos ang gobyerno kung ilan sa mahigit 6.8 million na rehistradong sasakyan ang hindi na talaga roadworthy. Pero noong 2015, 7% ng mga aksidente sa kalsada, mechanical defect ang itinuturong sanhi. At mula 2011, mahigit 3 bilyon na ang nakokolekta ng gobyerno mula sa iba't ibang traffic violations ng mga motoristang pasaway sa kalsada. Pagka hindi roadworthy, hindi papasa dapat sa registration. Kung may defect, pinapakompleto ng LTO doon sa may-ari bago may rehistro. So, hindi na po kami nag-maintain ng statistics po kung sino yung bumagsak, sino yung pumasa. Ang siste kasi, 6 lang ang Motor Vehicle Inspection Centers ng LTO sa buong bansa kung saan pwedeng ma-inspeksyon ang mga pampublikong sasakyan bago mairehistro. 2 sa mga ito, tigil serbisyo muna dahil sirang equipment o kulang sa pasilidad. Minsan na rin binalak ng LTO na magkaroon ng Motor Vehicle Inspection System o MVIS para sa lahat ng sasakyan sa bansa. Wala na pong human intervention, automated po siya at yung magre-rehistro na empleyado ng LTO, titignan lang po niya sa system kung pasado o failed po yung sasakyan na yan. Unfortunately po, yung MVIS po, hindi po na-realize. Meron tayong natawag na failure of enforcement. At the same time, may corruption. Yung natawag natin ng appearance, alisin nila. Sa ngayon, karamihan sa mga sasakyang pinaparehistro, mano-manong iniinspeksyon sa mga district offices ng LTO. Magkakaroon po na sana po ng procurement po ng mga bagong machines para po ma-operate po ulit itong mga MVIC. At sa mga pagkakataong isinasailalim sa inspeksyon ng mga sasakyan, kesyo automated pa o mano-mano ang mga motorista raw. Nako-contest po yan. Katulad po ng defective tail lights o brake light. Yun pong attitude din po ng nagmamayari ng sasakyan. Isa rin pong factor yan. Ian Cruz, GMA News.